Magandang gabi, Pilipinas. Bayan walang sasantuhin ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na lifestyle check para sa mga opisyal ng gobyerno, pati na ang Pangulo. Kasama sa lifestyle check ang full disclosure ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng Pangulo at ng buong ehekutibo. Diniyak ng Malacanang na hindi magagamit sa politika o anumang panggigipit ang hangad nilang mapanagot ang mapatutunayang sangkot sa katiwalian. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Handa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sumailalim sa lifestyle check. Yan ang binigyang diin ng palasyo matapos na ibaba ng Pangulo ang direktiba sa mga opisyal ng gobyerno sa harap ng issue ng flood control project. Sinabi ng Malacanang, walang sisinuhin ang naturang direktiba ng Pangulo, kaya pati raw mismo siya, hindi mangingiming sumailalim dito. Sinabi po natin na ang Pangulo, ang buong ehekutibo ay ready for lifestyle check. So wag po tayong lumayo sa issue. Ang issue po ngayon ay tuligsain at habulin ang mga involved sa flood control projects. So wag po natin ibahin at wag tayo medyo mamulitika patungkol dito. Iginiit din ng Malacanang na handa ang Pangulo na isa publiko ang kanyang Statement of Assets and Liabilities o SALN kung kinakailangan, lalo't kasama raw ito sa pagsasagawa ng lifestyle check. Tugon na rin yan ang palasyo sa hamon ng isang senador para sa full disclosure ng SALN ng presidente. Kaya nga po ready po lahat. So kasama po yung SALN. So, is the President willing to show his salary? Kasama po sa lifestyle check. Pagka po nagkaroon lifestyle check, mauna, mahuli man ng Pangulo, kasama po yan. So, willing po si Presidente to show if necessary? Kung kinakailangan nga po, sabi nga po natin, ulitin natin, lahat ng miyembro ng ehekutibo ready for a lifestyle check. Ang SALN ay isang dokumentong isinusumite ng lahat ng empleyado at opisyal ng gobyerno. Nakasaad dito ang kanilang assets o mga pag-aari tulad ng bahay, lupa, sasakyan, negosyo at iba pang ari-arian. Kasama rin ang liabilities o mga pagkakautang gaya ng loans at mortgage. Nakalagay din sa SALN ang net worth na kinukwenta sa pamamagitan ng assets minus liabilities. Layunin ng SALN na tiyakin ang transparency at accountability ng mga opisyal ng gobyerno. Mariin namang kinundina ng Pangulo ang pamamaril sa isang kontraktor sa Negros Oriental at iginiit na dapat itong masusing maimbestigahan, kasabay ang pagtiyak na walang anumang panggigipit na mangyayari sa sinumang sangkot sa maanumalyang flood control projects. Alam naman natin kung ano ang nais ng Pangulo. Makasuhan ang dapat makasuhan, mapanagot ang dapat na mapanagot, at ipag-uutos pa rin ng Pangulo na dapat na seryosohin ito, lalo na ng mga PNP, para maiwasan kung anumang krimen ang maidudulot nito kaugnay sa pag-iimbestiga sa flood control projects. Ipinunto pa ng palasyo ang kahalagahan ng tulong ng publiko sa paghabol sa mga tiwaling kontraktor, lalo na't hindi nakaligtas sa mata ng netizens ang mararangyang pamumuhay ng kaanak ng mga sinasabing kontraktor ng ilang flood control project. Yan naman din po talaga ang naisin ng Pangulong Marcos Jr. na lahat-lahat po tayo ay magtulungan upang masawata itong mga korupsyon na ito. At hindi lamang po ang gobyerno, ang pamahalaan ang dapat kumilos, kundi ang taong bayan na nakakaalam ng mga nangyayari sa paligid nila. So mas maganda po talagang isumbong nila sa Pangulo itong mga ganitong klaseng insidente at kondisyon. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.